Ako na suga ng ato ang press briefing this morning. Okay, this is Davao Peace and Security Press Corps. Thank you so much, the Royal Mandayo Hotel, dito po sa Kadayawan Hall for hosting again our briefing this morning. At the same time, our media fellowship uh, right after our briefing. Okay, so joining with us, of course, our security forces, but something note, wala tayo military due to the presence of the Secretary of the National Defense, who is at Kisingcom, I think right now. So, pero hahabol sila sa basya nilang visa later to join also our salo-salo later. Okay. So, by the way, thank you so much for coming, guys. Maraming salamat sa ato ang media dito sa Davao City. We also recognize the presence of our well, talaga ha, BBC Australia, ABC, ABC Australia, Australian Broadcasting Corporation. So, they're here. Alam niyo na kung ano, bakit na dito sila. We also have here members ng FOCAP, no, Foreign Association, Foreign Correspondents Association of the Philippines. So, they're here due to the recent issue, no, about Bondi, tama ba, Bondi? So, sorry, Bondi, Sydney, shipping. Okay. Ladies and gentlemen, good morning, Ma'am Hazel Caballero. Good morning, Ma'am. Hi po. Yes, ano, good morning mga sa tanan na ito nga mga media friends. Good morning, especially sa ato ang mga bisita ng mga foreigners, no? Mayong buntag ko sa tanan, especially kay Sir Fermin, kay Ma'am Pat, Ma'am. Good morning, Ma'am. Advance Merry Christmas. Yes, advance Merry Christmas, Happy New Year, and also our spokesperson ng Police Regional Office 11, Major Catherine Valerie. Ma'am Kat, good morning. Good morning, Ma'am Ruth. Good morning, everyone. Good morning po sa akong kauban din sa table, si Sir Fermin and si Hazel. May buntag sa tanan, advance Merry Christmas and prosperous New Year. Wow. And the only civilian, of course, among our guests. Sir Fermin Deliot, Murag, I think this is the second time or third time that si Sir Fermin sa atong year-end press con, andito po siya. Thank you, Sir Fermin. Good morning. May buntag sa tanan, and thank you so much again, ma'am, for inviting me sa press con karon. Naging sumbaan ko, pinatuan ko sa buha ka babae na mga well-trained na mga babae, mga police din, yung mga sumbaan ko mga supadanin duha. Anyway, may buntag, Merry Christmas sa tanan, and Happy New Year, in advance. Conscious ka, sir. Conscious ka. Na-conscious sa, pero una sa ato ang power update later, no? Because nabi tayo reduction sa ato ang power rate na rin sa double light power cutting. Ma'am Hazel, update muna sa ating security, ma'am. Ongoing pa rin yung Pasko Fiesta nato. Yes, mga to ang Pasko Fiesta 2025, ma'am, no? From November 27 up to kagamin ng kadlaw, ma'am, sa ato ang second day sa atong sa Regalio. Peaceful gihapon, ma'am, no? Walay mga recorded incidents related to the Pasko Fiesta celebration 2025. And we are hoping, ma'am, mahumaning Pasko Fiesta 2025 nga peaceful, good, and zero incident. Doon, napatay mga daghan ng mga activity nga ato ang pagabantayan. And usaan ni ma'am is kaning sataan, no? Mas masataan kaning paghatag og piyaskuhan sa ato ang pamilya. Duterte ma'am, no, sa mga kaisong Nabaweños and apil na po dihang ato ang mga kasiringanan ng from other provinces. And hangyo lang gid nato nga ato na mga imana nga event atong sundon lang gid, no, balik-balik gid na mo remind sa tanan atong i-respeto kung unsay mga safety protocols nga ato ang i-implement during sa mga activities sa ato ang Pasko Fiesta celebration. And unta na magtinabangay, ma'am, no, kay dili man ni namo mahimo nga zero incident kung wala ang tabang sa tanan. So tanan sa involved kung gusto nato nga hapsay maninaw ng ato ang pagsugat sa bagong tuig. Thank you so much, ma'am. And what about the region, Adelere? Kumusta po yung seguridad sa Yes, for overall, for Davao Region, generally peaceful. And then, pag part na sa Misa de Gallo, wala maputay na record na any incident related to that. And more or less 700 PNP personnel ang ato ang mga deployed.
And lahat ng mga simbahan na adjust ay police assistance desk. Kaya ang dinain po sa Regional Director, Police Brigadier General Rosete, na zero incident related sa Pasko. So later on, natay mga pahimangno. And then, for the 8 focus crime from January to November, nagbaba sa o 557 or 29.31%. So, very good ni siya na napakita ni na effective nga po ang mga law enforcement activities. Okay, thank you so much, ma'am. And give us, sir, updates sa power supply. Double light, sir. Isang peaceful din na sa mga pilit ng so ang report na 2024 medyo nibaba at ang rate karong bulan sa December. So nibaba sa kay 34.34 centavos karong bulan na. So gikan sa 10 pesos point 06 centavos per kilowatt hour nahimo na siya 9 pesos point 71 centavos per kilowatt hour. So medyo good din siya. I'm roughly siguro kung 200 kilowatt hour yung mga ginakonsum na kuryente na average, so siguro mga around between mga 60 to 70 pesos siguro ang ato ang ma-save na kuryente. Or reduction na rin sa kuryente. Okay, thank you so much, sir. Okay, so let's start the reason happening concerning the security dito sa Davao City. We would like to ask, of course, Police Major Catherine De La Reyna, what's the investigation and the report kahapon lumabas na about online shooting suspects na pumunta ng Pilipinas, ito final destination ng other cities. What's the comment or thought ng Police Media Office about this and any investigation can be conducted with this incident, ma'am? As per report by the Bureau of Immigration, the suspects were in the Philippines from November 1 to November 28, and they declared that their destination will be Davao. So right now, the Police Regional Office 11, along with other agencies, are conducting investigation if indeed they arrive in Davao. If ever they arrive in Davao, where did they stay, who are the people they met, or if they only passed by Davao, or indeed they did not arrive in Davao, they stayed in another place. So right now we are conducting investigation along with our other agencies. As of this moment, I don't have any information or update status. Rest assured that if there are any updates, we will inform the public. Pero ang ano natin is overall, the whole Davao region is very peaceful, and we have enjoyed this or we have maintained this status all over the year, and we would like to end the 2025 with a bang na very peaceful, and in fact, nag-decrease yung mga state focus time natin. So we'd like to maintain that not only because of the Philippine National Police, and of course with the support and cooperation of the community and other law enforcement agencies. By the way, who conducts the investigation? Ang Intelligence Division ng Bureau 11 along with other intelligence communities. Hindi kasi pwede PNC lang na. Meron din tayong other agencies na tumutulong din. Kasi concern naman ito ng whole Philippines or whole Davao, hindi lang ng PNC. Although the report did not mention the specific area or where in Davao, or was it in Davao City or other part ng Davao region? Davao na kasi Davao. na-mention, na-declare nila sa immigration Davao. So, walang specific kung saan. And then kung dumating sila ng Philippines, pwede naman kasi din na pumunta ng ibang lugar na hindi sa Davao. So, yun yung pinakandak nila. Validate natin yung mga information na kung dumaan ba talaga sila ng Davao, nag-stay ng Davao, or hindi talaga tumungtong ng Davao. If ever tumungtong ng Davao, na nag-stay, importante kasi yun, yun yung mga nakasalamuha nila, and then after staying sa Davao, saan pa sila pumunta? Yun ang natin, sinasabi ng information.
Kasi basic lang yung sa immigration, declaration na Davao sila. So the report also said that the two boarded the plane. Was it really from Davao City to Manila, ma'am? Yun yung ina-validate natin. Pero ang makakasagot din kasi naman kung boarded the plane, saan, sa immigration siya, or sa up to group after din bigay ng information. So Okay. sa amin, it's more on kung dumating sila ng Davao, saan sila nag-stay. Okay, so let's focus first with this issue and then we will finish baka alis na din yung mga focus natin yung mga sasamahan. Okay, would like to first allow ABC. That's the investigation that we are conducting. If they really arrive in Davao City, if ever they arrive in Davao City, did they stay here? And if they did stay here, have they met any other personalities? Where did they stay? How many days? That we are conducting the investigation or validating the information. Or if they indeed just passed by Davao City and went to other place. If they are indeed in the Mindanao area. That's what we are validating and conducting investigation. Maybe. We are not only focusing on Davao City. We are coordinating with other agencies because we want to know what they did if ever they are in Mindanao or in Davao. So it could help also in the investigation conducted by the country. For other information, I don't have any that I could share with you. Right now in Davao, we don't have any direct threat from any terrorist attack, and we are trying our best to avoid that, and hopefully with the cooperation of the community through information, like in Davao City, they have this program na culture of security. Pag may narinig, may nakita, magsalita or report agad. So we have that very good relationship with the community as long as with the other law enforcement agencies. And we are really trying our best to maintain that status of having a very peaceful community in Davao region. No, we are not calling for any public information about this case. What I'm trying to say is that maintaining peace and order in Davao City is not only the work of the PNP but also with other government agencies, local government units, and the community as a whole. Okay, any follow-up, Ms. Wendy? I would not like to say that we are not convinced, but we would like to validate the information that we came to Davao. Kasi declaration yan siya na Davao. And then, pwede naman kasi din na dumaan lang. So we are validating that. And kung dumaan ng Davao, very important din kasi
or dumating ng Davao, very important din kasi kung saan sila nag-stay, ilang araw, sino yung mga nakasalamuha. Kasi mag-connect-connect na yan siya. So, yun. Pinakandak natin ng investigation na based dun sa declaration nila. Hindi na natin nasabi na lapse din yun, no? Kasi kung anuhin din natin, hindi naman matawag natin na perfect yung list, no, ng mga names. Kasi maybe naman may mga bagong tibol, mga bagong na-recruit. Diba? So, at least, ang ano natin is, tawag nito, makuha natin yung iba pang mga information. Kasi baka merong mga connect-connect. As of now, we don't have increase in deployment. Same pa rin naman yung deployment natin, especially with the celebration sa Christmas and yung prepare din natin for the New Year. Especially yung dami-dami mga activities per city. So, as of now, wala tayong adjustment sa deployment in relation sa nangyari sa Bundang. Yes, and as I said earlier, Davao region don't have any direct threat. I don't have information on that thing. I don't have information on the agencies that they don't give me the specific agencies they are working with. Yes, our deployment is adequate, and if ever we need additional, we could request from other regions if the need arise. No. Yes, that's part of the investigation. I don't have the information if they are already requested, or they are, or the CAAP already gave any strategies. What I can say is that the PCA officer level is coordinating with other agencies and other officers for that matter, yung information na Davao yung receiving kanila. As to the specifics, I don't have any information. Okay, may we know also that there is a Davao City Police Office after this report came, ma'am, what's the directive of the city director, Ma'am Miguel? Ma'am, our City Director, Ma'am, Police Colonel Maneng Caracas Moari, is informed ma'am regarding any incident, and then the Police Regional Office 11 Public Information Officer will be the one to give statement ma'am, para isa lang yung statement namin. Okay, so any movement of our security measures right now, ma'am? Personal. So far, ma'am, monitoring natin, ma'am, no, sa Davao City Police Office with our partner agencies. Walang threat sa ating seguridad ng ating Davao City, ma'am. And atong i-klaro, ma'am, no, nga bisan pa nga wala tayo threat nga na-receive diri sa ato ang aswag sa Davao, dili lang yapon sa magkumpiyansa. Pero walang movement of the ma'am, wala po. Or changes? Wala po, ma'am. Wala po, ma'am. Wala po. As usual, yun pa rin, ma'am. Thank you, ma'am. Roan?
Yes, sir. As I've said, sir, no, we still need to wait for the instruction coming from Police Bureau Office 11 with regards to posting of the faces of the terrorists, sir, no, in our area of responsibility. No instruction is to post the faces of the suspect at the Benday incident. Ang sir, no, wala na. Yes, sir. Yes, sir. Just in case, sir, no, nga na, just in case, if the suspect still here in Davao City, automatic, sir, we still need to coordinate with other enforcement agencies for the, sir, na, for the location or and identities kung with the whereabouts so we can conduct investigation and siguro further investigation to apprehend or maybe what's the stand for the Police Bureau Office 11, sir. Sir, if ever napa sila yung mga kauban diri niya na ma-confirm din nato ng mga kauban nila diri, mo-post na sana. Kung na mag-declare din din sila, kailangan pa manggugid na o ka ng validation. Hindi, hindi pwede nga kita lang, nakuan kita sa laing country, kay kung ma-validate yun na napa sila yung mga kauban na diri, definitely pang-post na po na nakuan para ma-aware po ang uban na nakabangan ta mga makitaan na pa sila mga kauban. Okay, same topic, sir. Please. As to the specific yung sinasabi ko kanina, sir, as to the specific kung ano na yung status ng investigation, wala akong maibigay pa na update. And then, lahat naman ng agencies na pwedeng tumulong ng investigation natin, pinocontact na natin. Pero as to ano yung mga officers and other agencies, wala akong maibigay na update. Rest assured na ginawa natin lahat para malaman natin kung dumating sila ng Davao, where sila pumunta, saan sila nag-stay, sino yung mga nakasalamuhan nila. And kung nag-pass by, saan din sila, mag-coordinate din tayo sa ibang mga cities. Kung nag-pass by na lang Davao, saan pumunta. So, hindi lang naman kasi ito concern ng Pero 11, whole Philippines na to. So, nagtutulungan na naman po ang lahat. Yes, part na siya ng investigation. Well, hindi ako private sa information. So, later na lang kung may mga updates, ibigay ko po sa inyo. To the details, wala pa. Ito, yun yung generalized na nabigay ko na we're conducting an investigation, we are validating any information, and we receive namin in relation information na binigay ng Bureau of Investigation. Okay, so any question related to this case? From ABC, Mamoy, sir, are you good? There is no timeline as to the result of the investigation, but rest assured if there are any updates, we will be receiving. We are creating a kind of death to tighten our border security. Hindi lang naman ngayon, diba? Kahit na noon pa, yung borders natin sa whole Davao region, tight naman talaga. Meron mga vulnerable areas at hindi naman natin covered lahat ng entry points.
pwede naman maglakad or by the sea, and meron mga disguises. Yan. Pero we are trying our best na through the intelligence, and then yung mga nag-deploy natin, na ano namin, as much as possible, ma-lessen yung vulnerability. Kaya sinasabi talaga namin na tumulong kayo, yung community, kasi kayo yung nasa ground. Kung may mga information kayo, kahit konti lang, iisip niyo, ay wala, ito baliwala. Please tell us. Kasi baka yun yung one piece of the puzzle that could create the whole picture. So let us work together to maintain the peace and order in Davao City kasi tayo din naman mag-enjoy. Lalo-lalo na dito tayo na maninirahan, nandito yung mga loved ones natin and friends natin. So, tulong-tulong tayo na protektahan yung ating community. Per agency, may kanya-kanyang security policy yan siya, ma'am. So, depende na sa kanila kung meron silang gawing adjustment. Discretion na po nila kung kailangan nila mag-adjust, depende po sa policy nila. Hindi po pwede na the recommendation came from the PNP kasi meron din naman kami and then other agencies meron din naman. So, depende sa assessment nila. Okay, ma'am, wala mo nang question ha, few questions lang about ano. Okay, so, I think, did you read the statement of, hindi na siya statement, the message of Mayor Beste, related to this? Hindi ko pa nabasa po. Okay, so, ito yung statement ni, hindi ko na siya statement, post. My question is, do you think the incident is related or was related to somehow political sabotage? Is that not? The acting mayor said yesterday, ladies and gentlemen, Davao City has entered the global scene with the United States narrative engineering plan through the use of PH, mainstream media, and Western inclined us. Congratulations, just kidding, and just kidding. Do you see any political involvement about As for the PNP, linking, ma'am, it's ha? either Linking political, Davao. for the PNP, it's either political or not. We'll do our job in investigating the information received by our office. So, wala sa amin kung politically motivated or linked sa political, wala po doon yung focus namin. Ang sa law enforcement is kung ano yung information, dun tayo. Or walang tawag nito, walang side beat kasi ang PNP naman is always sa political and neutral. We are here to serve the people. So, parang dragging Davao City into spotlight, ma'am, because not natin image national sa Davao City. Ang sa amin is as a law enforcement agency, Philippine National Police, so yun yung trabaho namin na imbestigahan. Hindi lang namin tinitingnan kung sa politika pa to or hindi. Okay, so we will entertain few questions about this, and then we end up with this topic. From ABC, spoke up, no more questions there related to this. Quick question, Carlo. For Davao City, we have the border control area. We have border control area sir, for the entry and of any people for Davao, and that is why we are coordinating with other agencies right now to make to assess to validate if they indeed arrive in Davao City. And then we are calling for the community to help us in maintaining the peace and order in Davao City. Any information that you could share with us would be very much appreciated. And rest assured that your personality will be confidential.
Okay, Julius? Medyo de la rin, ma'am. Will you recommend sa RTOC na i-regionalize yung pag-implement since i-implement na yung facial recognition na CCTV camera sa mga institution sa Davao City. What if i-regionalize ko natin para in case sa nangyari ito, medyo malaking tulong din sa natin. Yes, we could recommend that to other cities in Davao region. Kasi malaki din ang budget, baka di din kaya ng ibang municipalities. We could recommend that para makatulong din naman kasi siya in crime prevention. Kung meron mangyari, mabilis din ang recognition and solution of any cases. Pwede sir, we could recommend that. Madam, you direct your question. Please. Okay, wait lang. Let's say, focus na tayo later on. Roon, Parang murag na isang kakasi sa ka-system, wala ko ikuan sa details sir. Oo. Kung lalo isa ka-system, ay sa ilahang kuan. Pero, ang mahatag na ko sa inyo ha, is nagkakandak ng investigation kauban na ubang agency. okay, so since we don't have any question related to this, the Bondi shooting, wala na, so let's proceed to other questions. We still have Ma'am Kat, Captain Hazel, and Sir Ferdinand Aguilion. Okay, bisigasigahan ang kagagapog Korean teacher para ano sila sir, magkita natin ilang facial tuba-tuba. Okay, so guys, we are also inviting our friends sa FOCAP and ABC to join us our lunch later. Okay. Kapit mo ang question, madam. For the challenges sa Davao region in terms sa security would be that ang laki ng area ng Davao region and we have several entry points. It is good that Davao region is already declared as insurgency free. However, it's a challenge because our neighboring regions are still not declared as insurgency free region. And we are deploying enough PNP personnel to, as much as possible, cover the areas of Davao region because our regional director believes in crime prevention, more on crime prevention than the crime solution. And then for geographically isolated areas, we have the revised police sa barangay who are deployed there. And we are always coordinating with other law enforcement agencies, especially the Philippine Army in helping us maintain the peace and order in Davao. And it is good that the community of Davao region is very cooperative in our activities. And we make sure that every major activities, however, or small activities, there will be police deployment to make sure that it would be successful and it will be safe and secured. And for the areas of convergence like airports, seaports, and terminals, we have also deployment there, and as well as for tourist destinations and major shopping malls. Yes, the Philippine National Police or the Police Regional Office 11 has a very good relationship with other law enforcement agencies and with the community.
And you can feel it and you can observe it in how peaceful Davao region is. Okay, Sir Pauline, Sir, alam natin so nakapahinga in town si Ma'am Kat. Niya na si Ma'am Kat. Okay, so for me, no, considering sa holiday na sa new type season, no, kumusta ang ato ang supply for the December to and ano din, kanang outlook din natin sa 2026. So sa no, supply na so wise, na po sa kasibukan ng Mindanao, so we have enough supply. Ako double light natin na supply po. We have a letter of contract, we have question na kung pwede, kung asa pwede mag additional supply if needed kung mutas ang demand narating makuha. Outlook, so far, I think supply-wise, I guess, daghan mga additional capacity based sa report ng DOE, may mga kanang nakita na ito na nasulugay ng mga banta na invest din yun. But again, kung suryahan na ito ang distribution side, ready to maintenance, enough at supply, enough at mga contract sa ila. And kami padayon sa pag-invest to protect and to be more efficient sa mo ang mga linya. Kung na ay mga additional requirements, additional investments sa Davao, in our country's area, makomodate na. Thank you. Okay, for Kapalong, Kapalong, okay, kita ng dito na-invite din last time dito sa Expansion. So, 12 kilometers na po akong namutang na linya. So, we are hoping any investment anytime soon. And for Tagum, naghihina-hina po tayo utang, but I don't have specific info lang on atod ako namin. For Mako to Tagum na linya, na aming 610 TV line, which is very important line to supply soon ang the area, especially Tagum area. Nanatay mga around 40 posts na install dito sa area. But soon siguro once complete na ang linya, we can start putting up ang linya mismo, ang stringing. Samal, ang process na nanatay mga kanang mga isip na sa ready na purchase na natin uban, ginulat na natin sa Davao, and definitely be putting up mga linya po sa sama. So far, wala yapon sila, no? We ready ka na submitted communicated with them, but still, wala yapon sila feedback sa paglingkod ng mga storyahan ang kami tawag ng transition. It would best with that na to fast track everything, mulingkod and makikisuresan mo ang proyekto. Para mahuman, makapadayon ta and makaprovide na kita o kana sakto tamang pag-provide linya and as well as may efficient ang pag-provide of oriented na sa standard package area na. Certainly. Mga tanong ko sir, kamo ang assign namin posting sa padulong ko sa pangpapitana or Actually, nagka-coordinate sila sa mga sir because karon manggod dili pa namo na sa wala pang feedback mo but for the first ka ng coastal road manggod na phase, first phase niya nagka-coordinate ang DPWH because it's still under DPWH. Ang mga role manggod is actually just to provide, to energize the line, especially the street light. Same po ang case sa first part, the first phase, na i-give mo kabit and mo provide of linya. Nagka-coordinate niya sa mga karon and dili kami wala pa ko feedback rather wala pa ko info kung na-comply naman yung mga requirements na kinahanglan para ma-energize mo sila. kami sa Roja sa inyo na street light na padulong Ah, extension. Ito bang tulad na
Yeah, Tobago. Yung from kaning bridge to nag-coordinate na sa Samoa. But kung ilahang i-request mo na energize, definitely energize na muna siya. So, what is important tayo, comply to mga requirements na dapat para ma-energize ako. So, appeal mo sa content ng passenger para mag safety din. Safety lang yun ang kailangan. Yes, sir. Same gihapon sa pag-process nato, no? Again, once ma-comply na sa requirement, will definitely kana provide electricity na needed para sa atong mga street lights. Pero definitely di mo kalihok kung dili pa gid ka human ang tanan. Yes, po. Naman yung mga safe standards mo bang need to follow the standards na ikat namot yung mga sanang TV technical code at follow lang yung mga standards na to, right size of yung mga wires na kailangan, no? And you need technical details as well kaya kumputan ng street lights so, para makomplete natin yung provide natin ng sakto accurate. Yes po. Yes po. Mura ni silang balay na if ikaw owner sa balay, it's your responsibility na to provide yung mga wirings within your area. In this case, ang mga street lights mga godo, eagle lang provide electricity. Yes. Okay, klaro na ako nita. This is totally different from the street lights na naasa kaning makita na to sa main thoroughfare na karon. Na kaning existing na to because it is funded by the city government mga godo. So, if government provide a street light, then the government will pay for the electricity bill. So, I'm not sure yet kung unsa ang arrangement with the PWH and the city government on that. Kay normally, project ay ani, especially, I'm talking about the street lights na lang, no? In particular, once na man lang makomplete nila ang ilahang requirements, gina-turn over na sa city. Ang city will be the one na mo padayon na niya, especially for maintenance. But karon ang street light magud dinhi sa coastal road ang nag-provide ana is ang the government dili kami kaning sa city na atong makita ninyo from sa dalanan sa majority sa kadalanan sa Davao it's kami ang nag-provide sa street light then ang city lang ang nag-consulti kung asa ibutang and it is also being paid ang bill no ang city ang mo cover ana siya. Siguro yun yung mag-energizer. Yes. Actually, responsibility ng gina sa katungkuan, no? Construct this for this case, dito yung gina na main bid na daan. As mentioned earlier, as long as nakita sa mga may apply sila sa MUA, then nakita sa mga engineers na safe na i-energize sa mga energize yung tama to, kaya tungod mag-upisa sa mga kailangan nato sa itong mga kadala nato is that hayag siya and sugaan, kaya di naman ang motorist na pagkasulatan ng mga kaning mga ato mga pedestrian makita po din dili nikit ang lugar. Kung as long again, no, basta ma-comply to mga requirements, ma-comply to lang, nag-coordinate na sila sa MUA, ready to energize the coastal road. Klaro na po na ako ang specification po sa kuan dili kami ang magana sa specification sa kanang wattage o kanang illumination ganin nila. So ang nagdepende dito sa nag-design na. But diri sa Davao City ay definitely na may mga different street lights. It depende dito sa city government kung namang may mga different wattage niya. So kung gusto niya heavily illuminated ang area, pwede. Depende sa katong klase kong street light atong puta. But what currently Davao Light is one again, we are complying and we partly with the city government in Davao, especially sa main mga nagkadala na nato, and we are using now mga LED na mga street lights. Okay, may question para kay Ma'am. Ma'am, unsa may update sa
investigasyon sa kamatayon kay Kapitan Bukol. Sir, dili ako ang spokesperson sa case ni Kapitan Bukol. Ang spokesperson kay si Lieutenant Colonel Venus Ortulio. So, dili ko pwede mahatag po copy. Wala pa i-forward sa region. Ay, kung nga magaling i-forward sa region, hindi po ko authorize na muhatag sa update sir. Si Colonel Ortulio lang. Kamutan ka. Kay Ma'am Michelle, ma'am, Katugo na kasi. lagi mo ganit. Dora ka oras ang tulog, sir. Magani ka, tanaw-tanaw ko semua ganit. Ma'am, kanang ito na lang kaadlaw, no? Kadlawon sa amin sa Digalio. Kumusta ang update sa katong duha? Nga gitay gayon, nabay mga na-record o natala sa mga nagkadayang police station sa Davao City. Yes, sir. Naghatag og statement kaghapon, sir, na ato ang City Director, Sir, Police Colonel Manang Caracas Buarit nga ang first day or opening salvo sa ato ang City Gallo, sir, is successful ug peaceful ug walay mga na-record ni incident, sir, no, sa mga 43 ka mga simbahan nga naatay police assistance desk. Pinapasalamat ang ato ang City Director, sir, no, dili lang sa DCPO, PNP personnel, uban pa nga mga security and safety classes nga naghatag og seguridad, sir, at apil na po diha ang ato ang mga barangay chairman, sir, nga nagpadala sila ng mga barangay functionaries or tanod na mutabang og bantay sa 43 ka mga simbahan diri sa atong area of responsibility. And sa ganina, sir, wala po tayo na record, sir, na naay mga reklamo or complaints or any incident sa ato ang second day sa ato ang City Gallo, sir. Wala rin na kuya pa ma'am sa San Pedro Cathedral, sir, ulit ato. Yes, sir, kung naatay makuyapan, sir, naman tay mga maghahatag sa ng first aid. So, nasa tanang simbahan na siya, sir. And nangutan na ta sa ato, sir, no, sa ato ang San Pedro Police Station kung kumusta na to siya, sir. Kay Sir Ferdinand, sir, una ito mga series yung mga blackout, no? Sana mga kadlaon, sir, ang sa'y inungda namin. Duha rin na, sir, no? Kung short interruptions naman siya, usually ang tawagan mo na siya o kanang switching interruption. Switching interruption means line 1 o line 2 na siya. Ang line 1, mo na siyang main force, pati in the event na may problema sa isa ka line 1, we can transfer to line 2 mo na. I-switch na mo, ibalhin na namang load. So, usually short interruption na siya. It could be, ang reason, ano natin switching interruption, it could be natin maintenance nilubuhat, or it could be na-interrupt kayo tungod na ay nag-interfere sa itong linya. It could be punuan, it could be nabanggaan po. Those are possible reasons. But usually, kung kaning mga gabi inatag-as or ang mga interruption, these are scheduled interruptions. Pasubot ng scheduled interruptions sa announce me ahead of time, and amo na siyang ginaputang sa Facebook, no, or ginashare sa tanang media para aware ang ato ang mga possible spot. And kana sa reason na usually is that nag-upgrade sa itong mga linya. Yes, sir. Ay ka na, ma'am. Actually, naagit tayo ginakwaan ng mga sources. Sama siguro na ko earlier, ang supply sa Mindanao, magkudita mo, wala ka, kaya nainas mo na siya. Kami po sa Davao Light, hindi na power utility operating na currently sa Davao City, Canabo City, Municipality of Carmen, Duales, at Tomas, naagit may mga kontrata direkta sa mga power suppliers nato. And kung may kulang, pwede po mo kuha even without kontrata, di na siya tawag na WSM or wholesale electricity spot market. Again, di na mabalakan sa supply na ito minsan. Karong panahon sa Pasko, di na sa supply. Yes, ma'am. Makita naman na na-mention ako ganina sa Kapalo, adunan na tayo ka ng 12 kilometers na nato ang na-install din na linya. Sa Tagum na napunta yung mga linya ipang butang, and may challenge na sa Kapalong sa Tagum mga because na ang existing na linya Norteco, and also na atay linya butang from Mako to Tagum. This is a very important na proyekto na siya because these are main mga power lines natin. Ani ma'am, no, kay medyo challenging yun ang ato ang pag-transition din na kay wako na naka-cooperate ang ato ang current service provider din na. So, cooperate lang and it will be easier ang transition nato. Kung siguro nako,
amo ang earlier, amo ang tumong dinay to provide service sako tamang kanang pag-provide og kanang kuryente sa mga konsumante din sa Davao del Oro and Davao del Norte. Okay, since this is the year-end press briefing ng Davao Police Security Press Corps, we would like also to get the report ng Davao City Police Office, Ma'am Lizel, sa ato ang crime rate and accomplishment na rin ng DCPO, ma'am. Yes, ma'am. Nag-advance ako po. Oh, diba? Nakabura ako dili na. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Actually, mo nag-prepare na ako, ma'am, para i-present ni CD, ma'am, no? Sa ato ang city director. Pero naaman siya kalit nga yatinan nga conference, ma'am, no? So, mao niya to ang Davao City Monthly Index Crime Trends, ma'am, from January 1 to December 15, 2025. Ang number 1 yun nato diri, ma'am, no, ang on your part, ma'am, sa civilian, more dili kayo ni ano sa inyo, ha, ma'am, no? Dili na lang sa direksyon sa ato ang 8 focus crime. Ang ato ang index crime, ma'am, no? Ang ato ang January 1 to December 15, 2024, ma'am, is 674 ang ato ang 8 focus crime. And ang ato ang 2025 from January 1 to December 15, same period, ma'am, is 518. So, nagbaba siya, ma'am, no? Nagbaba ang ato ang 8 focus crime. So, halos tanan nga 8 focus crime, ma'am, ang halos tanan nagbaba. And number 1 din nato sa 8 focus crime, dili din siya mailisan is ang pagpangawat, ma'am. So, dili din siya mailisan sa tanan nga 8 focus crime. Kada tuig na siya. And then, ang ikaduha nato is rape, ma'am, no? Pero ikaduha siya, pero this year, ma'am, nagbaba ang ato ang rape nga kaso. And then, ang ato ang physical injury, ma'am, mas taas siya this year, ma'am, no? Compared to last year. And robbery, mas baba siya this year compared last year. And murder, ma'am, taas siya og isa. And carnapping, motor napping, ma'am, is taas na siya og duha. And sa tanan nga mga 8 focus crime, ma'am, no, ang ato ang Davao City Police Office is taas ang ato ang pag-solve sa tanan nga krimen. Kay dili gusto nga ato ang city director, ma'am, nga naay mga wala pa na-solve nga kaso sa Davao City Police Office. So tanan ang ato ang station commanders na instruction ng ato ang city director with regards sa filing of case sa office of the city prosecutor, ma'am, para tanan nga kaso nato sa DCPO is filed sa korte po. Para mataglaan ka ng leksyon, ma'am, no, ang mga individuals nga involved sa criminal activities. For the non-index crimes, ma'am, special laws din nato, ma'am, no, from January 1 to 15, 2024, ma'am, mas baba siya. And then, mas taas siya karon, ma'am, nung tuig. So, 2,812. Last year is 2,545. Ang kaning special laws, ma'am, no, ang kaning tanan index nato is pinadiri ang ato ang RA 9165. So, mas taas karon nga tuig ang illegal drugs. So, bota sa bota na mga karon tuig mas daghan and paspasan nato ang pag-conduct o validation sa mga reported sa mga reports nga nakuha nato from the community. Kay mo na ang ginahangyo gid kanunay sa ato ang city director ng mga kumpinsa man ang naay mga information with regards sa mga individuals involved sa illegal drugs. Kay ang illegal drugs kay mo siya ang number 1 factor kung anong taas kung krimen ang isa ka lugar mo. Naging paningkabutan sa ato ang city director nga ang illegal drugs diri sa ato ang siyudad sa Davao is kung dili man mawala at least magbaba. So naay mga resulta gyud ang pagpaningkamot sa ato ang city director, especially sa iyang mga inisyatibo, ma'am, no, mga uplan nga iyang ginabuhat para gyud ma-maintain ang peace and order sa ato ang siyudad sa Davao. Ang kaning ako, ma'am, is na-share na nako sa ato ang group chat, ma'am. And then sa ato ang for focus directives, ma'am, no, ako na lang po i-share ang pagpaningkamot ang ato ang i-showcase ang pagpaningkamot sa ato ang stations, 19 stations, and support unit dito sa ato ang DCP headquarters, ma'am, no. Ang ato ang campaign against illegal drugs, ma'am, from January 1 to December 15, 2025 is 1,583. So, mas taas siya sa ako ang di-ingon sa ganina. And last year is 1,336. So, shortcut na lang ta, ma'am, no? Karon tuiga, niabot 1,930 ang ato ang mga na-aresto. Almost 2,000 na siya, ma'am. And then, last year, mas baba siya. So, ang karong tuiga, taas-taas po na ato ang na-file ang kaso sa korte, niabot og 2,193.
And then number 2 is arrest wanted person, ma'am. Niabot og 2,079 ang ato ang nadakot sa mga individuals nga nay mga warrant of arrest. For the campaign against illegal gambling, 711 ang ato ang operations conducted and 829 ang ato ang na-aresto. And then for the campaign against those firearms, 422 for this year. And kaso nga atong na-file is 145. So, mo ni siya mamano ang ato ang accomplishment sa Davao City Police Office ug ang sa uban is naa sa ato ang group chat ma'am no. Kay murag gubay-ubay ni siya kung ato ang isa-isahon. And then sa ato ang drug enforcement unit nga record ma'am naa diha ma'am no for this year isa sa ang ato ang kaso sa kadalanan aksidente ma'am no. And karon nga man sa December unta nga wala nay kadaghan nga insidente ma'am no gumikan kay sulod-sulod ang mga party or daghang sale ang mga malls, huot ang mga kalsada nato no. Yan natoy post nga dili lang isa ka mall ang naa-address sa siyudad sa Davao, so bahin-bahin ta para dili ta maghuot. And kung naaman sa dalan kunting pasensya siguro, dili lang ta magdali-dali para dili ta makadisgrasya and dili pud ta malangan. Ana lang mo, ma'am no, from the Davao City Police Office. And in behalf sa ato ang City Director, ma'am, Police Colonel Manan Caracat mo arip nagpasalamat ang ato ang City Director, ma'am, no, sa inyong suporta sa media sa paghatag og information dito sa kato sa publiko, ma'am, kung sa status sa ato ang seguridad dito sa Davao City and also sa mga accomplishments sa Davao City Police Office, ma'am, para ma-showcase po ang pagpaningkamot sa ato ang kapulisan under the leadership of our acting City Director, Police Colonel Manan Caracat mo arip, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Major Hazel Caballero. And may we also, police cup today. Painga naman si ma'am. Major Delaray, ma'am. Di ba? What about your report, Ma'am Kat? Thank you, Ma'am Ruth. For the whole Davao region, from January to November 2025, we compared it to January to November 2024. Ang 8 focus crime, ibaba siya by 557 incidents or 29.31%. And then, ang top 3 na nibaba, number 1, robbery, nibaba siya by 45.29%, followed by rape, nibaba siya og 37.41%, and then carnapping sa motorcycle, 37.04%. Overall, sa 8 focus crimes, nagbaba tanan, except sa homicide, which is pantay na 64. 64 last year, 64 this year. And carnapping sa motor vehicle na pantay po siya 4 last year, 4 po this year. The rest is nagbaba. Like murder, nibaba siya by 16.33%. Physical injury, 17.15%. Theft, 30.63% ang pagbaba niya. So, overall, balik ko na ko, nibaba o 557 incidents or 29.31%. And then, atong crime solution efficiency is 96.49% and ang crime clearance efficiency, 99.73%. Sa accomplishment sa illegal drugs, we have conducted 1,002 operations, arrested 1,085 personalities, we have filed 1,445 cases, and confiscated a total value of 100.6 million. And then for loose firearms, we have conducted 752 operations, and then ang arrested 440. Sa confiscated, surrendered, and recovered, nikabat siya sa 1,630, and then katong for safekeeping, 809. For illegal gambling, a total of 922,747 ang na-confiscate nato, and then we have arrested 1,863, and we have conducted 1,450 operations. For wanted persons, nakakonduct ka og 1,459 operations, and then 1,505 ang ato ang na-arrest. Apil na din ang mga most wanted. So, overall, very good ang performance sa mga police nato sa whole Davao region. Mo lang ato ang regional director
sa Police General Office 11, Police Brigade General Rosete, mapasalamatin siya, no, sa tanang unit na ni-perform para ma-achieve ni siya ng accomplishment, and of course, sa cooperation and support sa community and other agencies. So, daghan kayo salamat, paningkamutan na to, na kung dili man i-maintain na record, malagpasan pa natin next year. Okay, thank you so much, ma'am. May we invite Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, so she can also share the report, accomplishment report for 2025 for the Eastern Mindanao Command. Okay. Okay. But before your report, ma'am, since of course, nakatoka ang ating military to go against the terrorists. Ma'am, any investigation being conducted right now ng Eastern Mindanao Command following the incident in Lugay, Sydney, ma'am, since it was reported that they came, the suspects came to Davao. Well, no specific address in Davao, but Davao, general Davao. Ma'am, any investigation about it? And the SND also is at income right now. Ano yung napag-usapan doon, ma'am? Yun lang yung pwedeng i-disclose natin. Ma'am, regarding din sa tanong niyo about that, wala po kami wala kami information about that. There is no any instruction about that matter, and I believe you can ask about that sa immigration because it's not about sa military concern, no? And talking about the SND naman, nasa ano po siya, hindi po siya sa Isington, it's in 10ID. So, any monitoring, ma'am, about yung possible presence ng ICs and the international terrorists, or also baka meron silang coordination, yung baka kung meron pa mga napitirang mga local terrorist groups, ma'am? Wala din po, ma'am. Wala din po kami any information about that matter. Okay, so what's the purpose of visiting as in visit, ma'am? Just ma'am, troops visitation of our DND. So nothing to do with recent report. Nothing to do. Wala po. Actually, yung incident na nangyari, siguro nagkatambas, pero wala po, actually, wala rin sa amin directive to investigate about that matter. Again, hindi yan siya concern ng military, no? That's why yung mga media na tumatawag sa akin, I always refer them to the immigration. Wala siya sa concern. But, wala din po, mama, wala talagang na medyo na bakit ka sa amin tinatanong? Bakit sa military tinatanong on that matter? Wala po sa amin. It was earlier report, ma'am, that the suspects were having a terrorist training or for that matter. Wala din po, hindi namin alam yung mga ganun incident. Wala din po. Sa TV ko lang siya nakikita. Well, basically, yes, because we are part of yung tutulungan ng PNP. But again, on the part of the military, wala po siya directive. Hindi siya napag-usapan. Wala na. Wala rin po, ma'am. Wala. Actually, yung the issue on that is hindi talaga siya hindi yan yung focus namin. Walang directive on that matter. So hindi din, ma'am, pwede sabihin natin na nalusutan tayo ng terorista. Hindi rin, ma'am, kasi hindi naman siya nangyari sa atin. Wala, action, wala talaga wala tayong concern on that matter. It happens kung saan man yung country. Wala po siyang,
Wala nga po siya sa amin po, walang report. Actually, hindi siya nare-report sa amin kasi hindi siya concern nga agad ng military. Hindi siya concern ng military. Kasi sabihin nyo, terrorist, hindi siya reported sa amin ang incident. Sa TV lang natin siya nakikita. There is no official report na ibinigay sa amin na i-refer itong issue na ito. Yes, it is safe to say. Yes po. Mindanao. Yes po. We can assure you that the area of Eastern Mindanao Command is free from those terrorists kung meron man. And again, wala pong report na gano'n. And again, sir, wala nang report sa amin. There is no official report on our side sa military regarding that matter. Pero ma'am, up to the report that, kanang arrival, ng Bondi shooting suspects, kung meron tayong, tawag din, yung changes ng security measures natin, ma'am, kung meron ba tayong ginawa, ma'am, as to, like to beef up the intelligence monitoring with regards to that. I believe kabayan niya na nakita man natin how yung pagpatuman niya sa hugot seguridad dito sa Davao City through sa atong Gastos Davao event sa atong kapulisan. Kanunay man tanong na higpit yung security natin regardless kung may mangyari wala. Kanunay na ginabuhat sa atong mga kasundalohan ng kapulisan. So always we're very ready on that. Again naman sa amin, wala po kaming nare-receive na official report on that. And siguro kung bibigyan man tayo ng tendency on that, ito-check pa po natin yung i-verify. Kasi nga, again, walang report regarding that. Yes. Wala po. Walang report sa amin. Again, wala po siya. Again, ma'am, sa sinabi ko kanina po, wala pong report sa amin. So again, free po tayo, safe po ang Davao City. So then again, every security is of every concern. Sama sa mga ginina, makanunayon ng inyong kapulisan na gusto nilungan, hugot na ginapatuman, Kasi, hindi kasi pwede na may mangyari o wala. Dapat, kumaga, vigilant tayo palagi regardless kung may wala. So nakikita naman natin na ganyan ginagawa ng mga sundalo at pulis natin. Okay, last question, Popat, sir? Okay, ay, sir. Sorry, do you mind if I ask you going back to what you were saying before, you just reading reports that given the how the generally is it a possibility of getting some kind of training So again, talking about training, sir, I cannot confirm on that. Then again, we don't have any report regarding that matter. Yes. There is no report on that. The entire Eastern Mindanao. But you're monitoring about it, ma'am, since 15 years. It's part of our monitoring. But then again, mabalikan ko, wala pong report on that. Sa TV lang natin nakikita, or nare-report yan. But as official report on the side of military or dito sa Ismingcom, wala po kami report on that. I cannot comment on that, ma'am. Sir, regarding kasi dyan, you always, wait for legal orders. If ever meron man. So again, wala kasi pang dinirect sa amin to do that. Okay, so that ends the issue. Okay, wala lagi. So, ingon pabitaw ko ninyo, wala lagi. Okay. Ma'am Delare, ma'am, you are waiting your accomplishment report of the Eastern Mindanao Command. Okay. Tapos na kasi nag-visa si Ma'am Kat.
Naging safe si Ma'am Hazel. Naging referee lang si Sir Fermin. Ano? Okay. Ma'am Salvacion Evangelista, go ahead with your accomplishments report, ma'am. Your time starts now. So then again, Ma'am and Sir, magandang araw and good afternoon everyone. Good morning sa ating mga guests from other countries. So for the Eastern Mindanao Command as of January 1, 2025 until December 3, we have this increased number of accomplishments. Kung maalala natin, last time we mentioned about we're trying to make 4th ideas in certificate for the third quarter. Though meron siyang development and improvement, or hindi namin na-reach yung desired na parang parameters para ma-declare siya. Hopefully, with our new commander, Major General Oreo, they're already working with the 4th Infantry Division also para ma-fast track, na ma-declare ang atong 4th Infantry Division against Urgent. Then again, for the captured, surrender, and with their support to the NPAs, we have a total of 853 individuals. And for the firearms, we have a total of 441 recovered and confiscated. As to their strength naman, still we have 0 guerrilla fronts confronted all in all the area of Eastern Mindanao Command. Still, we have 4 NPA units na kina-confront. And again, it's under 4th Infantry Division sa area ng Caraga. And yung remaining manpower ng NPAs natin to 125, yun po yung wino-workout natin, again, as part of the parameters to declare an area as free. And yung remaining firearms din po nila na to be recovered or surrendered or confiscated, again, para mag-qualify yung ating port ID. As to the new commanders naman, we will be continuing na also, again, para ma-clear ang area sa ating SMINCOM, and we can focus as we shift sa atong external defense operation. Okay, so your time ends. Okay, Thank you, ma'am. 2 minutes, you have 2 minutes and 24 seconds. Okay. Sir Fermin, if you still have a report, sir, or reporting shots, you are free to do so, sir. Go ahead. Okay na ma'am. Sunset, nakahatag Naano ka na, sir? Nawala ka na sa amin? Nakahatag na good news sa inyo. Nawala ka? As mentioned earlier, ni Baba atong rate karon. So, by a few centavos. So, kami po, very happy with that. Siguro ako lang klarohon na lastly siguro, even if yung baba atong rate karon, manghangit lang po sa kanang konsumante na dapat yun na magtipid yapon ta sa paggamit sa kuryente because ang rate, ang ato among electricity bill, dili lang ang rate per kilowatt hour po ang tan-awon but as well as ang consumption. Ang consumption magod is beyond our control. Siguro pasabot ang tag-iya sa balay ang mo ka-control ana. So let's make kanang let's take advantage siguro karong panahon na medyo bugnaw ang panahon. So we suggest na i-lower down ang inyong mga aircons, if not siguro i-decrease ang number of hours sa paggamit nanan because dako kay kanang kaning mga aircons, anything na naay motor, kusog na sa mukha og kuryente. Kung ang consumption o reduce mo ang paggamit na definitely dako kay na siyang impact sa inyong mga bill. So, pasabot, ubos yun na siya. Okay, tama-tama, sir. Hindi ka nakaabot ng 2 minutes. Okay. Ma'am Hazel, napaka-party shots, ma'am. Yes, ma'am. Magpasalamat namin, ma'am, sa Davao City Police Office, sa inyo, ma'am, sa media, ma'am, para ma-share sa ato ang sa iso ng Davao Waynes, so unsa na akong giingon, ma'am, unsa na status sa seguridad sa ato ang sila sa Davao, and with regards po sa mga insidente diri, ma'am, kailangan maibalo sila para po ma-aware sila, ma'am, no? And ako po dahil i-remind, ma'am, with regards sa posting sa social media nga wala pa validation sa ato ang kapulisan, dili lang kung saan nato i-share.
kay maka-cause siya ka ng panic no o sa kadlong labi na sa mga ginikanan. And hangyo lang po di ay sa mga ginikanan mga naay mga bata nga banaygon no, i-monitor as per state na naghatag sa ato ang city director. And i-remind lang po na po ma'am with regards sa firecracker ban sa siyudad sa Davao, naghatag og warning ato ang city director to those violators ma'am no, sa firecracker ban sa ato ang siyudad sa Davao. No mercy ma'am no, filing of case ang instruction sa ato ang city director sa para mga station commanders kung naa sila i-backvote in the act o makuhaan sa ilang posisyon o mga paboto. So, remind nato ang tanan nga respetuho na nato ang firecracker ban sa siyudad sa Davao nga gi-enjoy na nato for more than 2 decades po. Okay, so gusto niyo firecrackers? Gusto niyo fireworks? Let's go outside Davao City. Sir Fermin, maraming salamat sir for being our Salamat, partner ma'am. for Merry Christmas. 2025 and will always be our partner ng sa Presto. Thank you for the support. And Ma'am Salvacion, Evangelista, maraming salamat. Is it all right, ma'am? Okay? Nawala tayo no? Okay lang. Okay. Baka mas sapa ka ni Brown. Okay. Sige. So ma'am, since ito naman si last class natin to ma'am, no? Yes, kaya nga nag-year-end report. Ako lang pala last day na. Ma'am, I just would like to take this opportunity also to thank no Davao Peace and Security Press Corps natin no, for always being supportive no sa Ismincom and I hope no for more activities and more coverage for the next year. Thank you, ma'am. Thank you so much, and we are also hoping that you are still the spokes of Ismincom. Babay, ma'am. Pero may babay na si ma'am, hindi siya magdugay po, no, sa schooling pa po si ma'am. Same thing with Captain Caballero. Lain po doon atong pugnan, na ilahaman ng development, diba? Yeah, career development. Yes. And si Ma'am Kat po, which is also applying for a Lieutenant Colonel position na. Yes. Major nila na thank you so much, ma'am. Yes, Ma'am Ru, thank you very much for the Davao Peace and Security Press Corps. Thank you very much for always supporting Police Regional Office 11. Labi na itong mga pina-uptick dahil na request for media coverage. Thank you very much. We hope na inyong passion and commitment to serve the people through your craft no, magpadayon next year. And Police Regional Office 11, ang Regional Director, Police Brigadier General Rosete, nagtimbaya sa inyo umayong Pasko o mabulahong pag-angkuin. Thank you so much. Mabuhay po sa atong mga speakers this morning. Sir Fermina De Leon, Ma'am Hazel Tuason, Caballero, of course, si Lieutenant Colonel Evangelista, and Major Catherine Delare. Maraming salamat, mabuhay po kayong lahat, mabuhay po tayo lahat.